Disclaimer lang po, no animals will be harmed by doing this video or post. So, ang topic natin for today is yung tamang paglalagay ng marking ng itlog ng manok according sa kanilang bloodline. So, as you can see, mayroon tayong tatlo. Meron din tayong tatlong itlog na napisa. So, every bloodline, bukod sa separator, meron po tayong marking. So as you can see, ito po yung hindi matulis na part ng itlog. Dito ako naglagay ng bloodline kasi ito po yung matitira. So para hindi po useless yung paglalagay natin ng markings ng bloodline. Kasi as you can see po, yung gitna niya is nabibitak or mawawala po yung mga markings natin. So ito po yung isinalan ko ng pizza trace. Ngayon is 24 of the month. So yan po. So ito ay Boston Roundhead cross sa Esquilin Roundhead. Ito po ay isang outcross. So ito naman po is GE Gray or Talisayin. Kironos po natin sa Esquilin na babae. So dito ka para di ka maghalo. So ito naman is Gilmore Hatch cross sa Gray na Dominican. So as you can see po, palagi pong ako naglalagay ng markings dito sa hindi matulis na part ng itlog. Kasi dito matitira yung bloodline niya. So durog na durog yung gitna. O, parehas lang po yung sitwasyon. So wag kayong maglalagay sa gitna ng markings nyo. Kasi madudurog yan, useless po yung markings natin. So, pwede rin tayo maglagay ng markings dito sa ilalim, pero mas maganda dito sa ibabaw. Kasi kung minsan may napipisa dito sa part na to, sa medyo mababa na part ng matulis na part ng itlog. So, madudurog din yan. So, mas maganda dito po sa taas, yung medyo pakurbada, hindi matulis na part ng itlog. So, yan guys. Thank you for watching. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you.